Good morning mga viewers at mga subscribers at mga bagong viewers. Ngayon, nandito ako sa aking tanim sa aming taniman ng konting ubas. Isang sanga lang to, pero namunga ng napakaraming ubas. Kaya dadaan-daan ko ngayon ang pamintas. Unang ginawa ko, dahil nagbakasyon ako sa Philippines ng kulang-kulang 2 buwan, kaya napabayaan ang ubas. Buti may mga sprinkler, kaya nabuhay pa rin. Kaya lang ang sprinkler 3 days lang kung magdilig. Kaya ayan, inanuan ko siya, tinanggalan ko muna ng mga sapot ng gagamba. At saka winisikan ko ng konting tubig para yun lang pulang-pula ang kukunin ko para hindi mabulok, para yung mga itong maliliit na to, kita nyo yung maliliit na yan, magkaroon pa siya ng espasyo para lumaki, kasi marami ring nabulok saka natuyo. Ito tumatagal to sa rep, kaya ganito ang gupit ko. Pagka kasi pinatak nyo ang ubas, kailangan kainin nyo kagad o tikman, kailangan hugasan nyo, kasi lalo na sa mga lugar na hindi naman nauulanan, hindi nahuhugasan ng mga alikabok. Kaya iyon ang sanhi kung bakit yung iba tumataba, hindi pala hugas ng gulay at prutas. Alisin nyo din yan para nawawala lang. Mabuting-ting pag ganito ginawa nyo, pero mas mainam kasi hindi siguradong matatamis ang kinakain nyo. Pagkatapos kumain ng meal, nakakatulong to sa pagtunaw ng inyong kinakain. At nakakaiwas kayo sa mga sakit sa puso, high blood. Ngayon, syempre dahil matamis ang ubas, yung iba matabang, pwede sa mga may diabetes. Itong matatamis na to, pwede kahit may diabetes kayo, pa isa-isa matikman nyo. Kung meron namang ubas na mabibili, lansones na mabibili sa lugar nyo, iyan, at walang ubas, kakain kayo ng lansones o prutas kagaya ng mangustin. Ngayon, ang mangustin, yung balat ng mangustin, pag nagtatay kayo, yung balat ng pwede nyo pakuluan, pakulukulo muna kayo ng tubig bago nyo ilagay ang tingnan, may maliit na natira, lalaki pa yan. Yan, yung mga nahulog, ugasan ko yan, bibigay ko yan sa pagong. May alaga kasi akong pagong kumakain ng gulay sa kaprutas. Kaya ako iniiwan to, tumatagal ang ano niya sa refrigerator. Yan, iniiwan ko to, inaalis ko pag kinakain kasi mahirap matunaw yan pag kinain niyo yung mga yan. Gagawin naman ako banta doon, kaya mahirap kasi pagka dikit-dikit ang bunga, dahil tingnan kumpul-kumpul. Kung subscriber kayo, maganda rin kasi pag may mga bago akong video, maglalabas kagad sa YouTube channel nyo. Pagka subscribers, pinipindot nyo yung mga subscribe na lumalabas paminsan-minsan sa YouTube, sa channel ko, pindutin nyo, click subscribe
para napapanood nyo pag meron akong mga bagong o yung mga dati kong video. Kasi itong mga nabulok dapat hinihiwalay ng lalagyan para hindi mag-contaminate. Meron pa rin kasi naiiwan na bulok na hindi ko naalis yung nakaraan. Pag-aalis ko dahil sa dami, kailangan din may tuwalya kayo, mga cotton, kasi nag-a-absorb yan yung cotton kasi nag-a-absorb ng pawis. Kahit mga pag nagtatrabaho kayo sa mga farmyard, kailangan cotton ang sinusuot nyo. Nylon naman ang mga o yung mga hindi kaagad mapasok, yung mga pants niya mapasok ng mga alikaboko, mga mikrobyo para hindi nangangati balat niya. Pagka kasi cotton ng t-shirt, sinisip-sip niya yung pawis, may iwasan kayong mapulmonya. Palit ka agad ng palit na pinagbihisan para hindi amoy pawis, saka hindi manigas yung mikrobyo. Kaya nito, may mangilan-ngilan pang hindi ako napansin na naalis na nabulok sa loob. Pagka kasi hindi ito naalis, buong makukontaminate, buong kumpul ng ubas makukontaminate yan. Yan, tinan nyo, hindi pansin kasi kailangan talaga bubulat-latin. Gaya nito, na umpisa na. Mahirap kasi magtanggal ng bulok. Kailangan inisa-isa sa may paper towel kayo, kaya basahan, pupunasin yung kamay nyo. Kasi pag aalisin tong mga hinog, siyempre malagkit ang kamay nyo. Kaya kapag sa tindahan pinenta nyo, nabubulok na rin. Sayang. Kagandahan kasi nito, pag may tanim kayo na ubas, kaya kailangan talaga pagtsagaan nyo yung pasukin yung loob ng kumpol ng ubas, o kaya kahit anong bungang na kumpul-kumpul ang inaanin nyo. Oy, natangay pati yung mga hilaw. Ganun kahirap kapag kumpul-kumpul. Ito kasi, kailangan pa tsatsagaan nyo talaga ipasok ang kamay nyo. Kung meron kayong surgical scissor, mainam din kasi pasok na pasok talaga dyan. Naiwan ko kasi sa Philippines yung surgical scissor ko. Yung nandyan yung pagkupi talaga sa tahi ng hindi ko pwedeng gamitin, pupurol. Ayan, pag hindi nyo yung kinuha, masasayang din yan. Habang malutong, kukunin nyo. Pag kasi ganito pa unti-unti ang pitas nyo, mas mapipili nyo yung hinog at gagaang siya, hindi siya biglang babaksak. Masasalat nyo, kagaya nito, masasalat nyo kung alin yung parang nahawan na sa mga nabulok o naipit. Para kasing, kumbaga sa wisdom teeth, pag naiipit kasi yung mga yan, kagaya niyan, hindi siya makahinga. Yan, pumuputok, nabubulok. Yan, tinangkos bakit malangaw sa inyong lugar. Pag may mga ubas kayo, prutas ng mga nabulok, kaya kailangan meron kayong gumagawa kayo ng compost. Tuturuan ng mga kasambahay. Naiipon yan dahon sa mga paso na may butas. Paso na, tinan nyo, yan sapot ng gagamba sa loob. Yan ang pinamumula ng pagkabulok. Ngayon, uusod naman ako dito. Mapapansin nyo, naglagay ako ng ganito, pambugaw ng ibon yan.
dahil maraming ibon din dito. Kaya maginhawa kapag may gunting kayong matibay or ma-sharp, huwag kayong gagamit ng mapurol kasi nagkukos din ng pananakit ng rayuma ang mapupurol na ubas, mapupurol na gunting. Ay naku na, yan ang sinasabi ko. Pagka apurang kasi hindi maiwasan yung magkamali. Kagaling to. Ayan, nakatangay ako ng hilaw. Excuse me. Ito naman. Tingnan nyo. Hindi siya kasi makahinga. Kaya na-block. Or nadikitan niya ng magewang, nadikitan ng langaw. Maselan din kasi alam nyo ang mga langaw, delikado yan, minsan dumidikit sa mga poops ng mga hayop. At kung sa mga probinsya naman na walang inodoro, mahalaga gagawa kayo ng inodoro kasi yung langaw pag dumikit sa kinakain, tapos dumikit sa dumi ng tao, ng aso, ng pusa, syempre hawa-hawa na yan. Kaya mahalaga may budget din ang mga nanunungkulan sa pagpapagawa ng mga libreng dumihan para sa mga public places, para ka hindi na lang saan tutuwad-tuwad, ganun. Kagaya nitong mga pusa namin, meron silang sa mga sulok-sulok nilalagyan ng mga inodoro. Sagana sila sa inodoro, at naman pag natitrain naman, doon na sila dumudumi. Siyempre kahit yung mga marami kasi rin nakakulong na sa Pilipinas, sino tutulong sa inyo? Kailangan tinuturuan rin yung mga magtrabaho, kaya gaya ng pagtatanim, paggagawa ng walis tingting, walis tambo. Mapapakinabangan sila. Mahirap yung wala silang ginagawa. Dapat tinuturuan sila paano rin sila source ng ikabubuhay nila pag sila ay nakalaya na. Yung mga kahit mga simpleng hanap buhay na pagtitinda ng tao, sarap yun. Healthy sa brain ang taho. Sa mga hindi nakakala, huwag lang lalagyan ng sangkatutak na asukal, yung arnibal, sobrang tamis. Sa mga may diabetes, pwede rin yan. Huwag nyo lang padadagdagan ng masyadong asukal. Mga isang kutsara pwede na. Lalasan na rin, ihalo na mabuti. Ngayon kasi nakakakain din kayo ng mga mahusay sa brain. Kaya nito ang dami, halos lahat hinog na, pero kukunin ko na, ititira ko pa rin yung hilaw. Ay naku, ang dami na uhulog kasi dapat din hindi naaarawan. Pagka kasi ganitong pagpapitas ng ubas, exercise na rin to lagi kayo nakatingala. Pagka kasi lagi kayong gumagamit ng cellphone o gumagamit ng computer, lagi kayong nakayuko. Hindi normal ang laging nakayuko kasi yung daloy ng dugo papunta sa buong katawan. Pag lagi nakayuko, hindi healthy. Kailangan nakatingala. Kaya maganda exercise din tong pamimitas ng mga prutas kasi lagi kayong nakatingala. Mas normal ang
ang daloy ng dugo papunta sa brain. Kaya tingnan nyo yung napansin ko kasi yan sa tanim naming sunflower. May tanim kaming sunflower, hindi ko na lang nakuna ng picture. Nakayuko siya, ay siya pinakaunang namatay. Kaya sa mga matatanda, nagtomba-tomba, pag natutulog, gigisingin nyo, sasabihin nyo na matutulog na lang, hihiga, pabiling-biling, ganun. Parang nag-e-exercise na rin sila. Kasi pag nakayuko, delikado. Baka nga pagtulog, tumahog na lang. Ganun. Ganda rin yung gumagalaw-galaw na exercise, pero wag nang masyadong pag matanda na, wag na masyadong magpupunta sa lugar na kung saan may ahas. Iingatan, iwas. Ayan. Dahil hindi na sila masyadong makakatakbo. Kagaya ng bata-bata, pag malinaw ang mata, may nakikita-kita kayo. Nakikita nyo yung paligid nyo na malinaw. Pag matanda na, malabo na mata, wala pa salamin. Mabuting dito, pero mainam kasi tingnan nyo, may mga maliliit. Yan, maliliit. Pag tinangay nyo ng isang pungkus yan, sa pagmamadali, bukas ubos na kayo. Ubos na yung haanihin nyo. Wala na kayong makakain. Kaya tingnan nyo, dami. Lalagay nyo sa rep. Huwag nyong huhugasan. Pag kakain kayo, saka nyo huhugasan. Kasi yung mga tubig may halong chlorine. Di kagaya ng tubig ulan, pure. Maliban sa kung dumaan sa alulod, siyempre may mga dahon-dahon na yun. Kaya mainam din may alulod ang bahay, saka may panapo, may mga balde, timba, para nasasahod ang tubig ulan. Kasi pag nasasahod ang tubig ulan, meron kayong pandilig, meron kayong panghugas ng mga maalikabok na kasangkapan, nakakamenos kayo sa gastos. Nagagamit nyo pa yung tubig ulan. Kung meron naman kayong pera, magpapagawa kayo ng yung ng istaka ng tubig para kahit mag-summer may pandilig pa rin kayo. Ganun. Sinit ko, baka kasi hindi ko napindot. Minsan kasi nag-video ako, nakalimutan kung merong pipindutin sa GoPro. Ayan. Magastos, mamuhunan. Pagka may plano kayong mag-vlog, ako, kailangan nyo ng 1,000 subscribers. Ako wala pang 300 ang aking subscribers, kaya malamang ay lola na ako bago ko makuha ang sweldo ko sa YouTube. Pero kahit pa inot-inot, kung meron naman kayong maibabahaging kaalamanan sa buhay nyo, maibabahagi, ay mainam din ang nagbablog. Kasi sa pagbablog at panonood ko sa vlog, ang dami kong natututuhan sa mga vlogger. Kadalasan wala yan sa school, hindi tinuturo sa school. Kanya-kanya rin ang style ng mga teacher.
sa pagtuturo. Hindi nyo sila maaasahan na ituturo lahat dahil limitado rin ang oras nila sa pagtuturo. Hindi kagaya ng nag-uukol din kayo ng panahon sa pananaliksik. May ibabahagi kayo. Mainam ang nagbabahagi sa kapwa ng mga nalalaman, hindi sa sinasarili lang. Kagaya nung malaman ko na ang pinaghugasan ng bigas